ka-Happy Pets, isa na namang pet inquiry ang ating sasagutin. Ito ay ang Guardiasis. Nandito po tayo sa loob ng Pet and Pet Haven Animal Clinic at kasama po natin si Doc Glenn. Magandang umaga, Doc Glenn. Magandang umaga din, Miss Abby. Magandang umaga, mga ka-Happy Pets. And Doc, ang isa pong pet inquiry sa amin ay itong topic na pag-uusapan natin. Ito ay ang Guardiasis. Ayan, Doc, ano po ba ang Guardiasis at ano po ang mga sintomas nito? Ang Guardiasis ay isang intestinal parasite, single cell na protozoan parasite siya. So ano ba ang nagiging sintomas nito sa aso at pusa? Pwede siyang magkaroon ng pananamlay, pagdiarrhea, at pag-uwi sa pagdumi ng dugo. Doc, saan po ba madalas ito nakukuha? Madalas siya nakukuha sa mga contaminated na tubig, pagkain, at mga gamit na contaminated ng mga aso at pusa. Doc, ano po yung madalas na tinatamaan nitong sakit? Aso po ba or pusa? Sa clinic namin, ito ay pwedeng makakuha ng aso, pusa, at pwede din minsan ay tao. So nakakahawa siya, no, Doc? Nakakahawa pala siya sa tao. Pwede siyang makahawa, depende sa genotype na nakuha ng aso at pusa. So, Doc, saan po natin maaari ikumpara itong sakit na ito? Katulad lang po ba ito ng coronavirus, parvovirus? Ano po ba ito, Doc? So, ang coronavirus at parvovirus, isa siyang intestinal parasite or virus. So, ang kailangan natin, ang pinagkaiba kasi natin doon, so ang Guardiasis ay isang protozoan. Mas madali siyang gamutin at merong tinatawag tayong self-limiting. May mga immunocompromised, kadalasan, doon yung nagpapakita ng clinical sign, pagdadiarrhea, pagsuka, at pagdumi ng dugo. Malalaman lang naman natin ang isang Guardiasis sa pagkuha ng fecal sample. Itetest natin to. Pwedeng sa microscopy, pwedeng sa antigen. May mga test na specific doon para malaman natin na ito ay Guardiasis. Para ito ay magamot natin ng tamang antibiotic, tamang supplement. Kung titignan mo kasi talaga, no, Doc, pare-parehas po talaga sila ng sintomas, no? Pero pagdating sa pagmamanage o pagda-diagnose nyo nitong sakit na to, may pagkakaiba din naman pala. Kasi test kit yata ang corona and parvo, no? O the same naman na nagka-fecalysis din naman talaga kayo. Yes, Miss Abby. Doc Glenn, no, ngayon pa lang, napakarami ko na po talaga na lalaman tungkol sa sakit nito kasi kahit po ako talaga ay nakupure sa sakit na Guardiasis, no, Doc? Kaya next week, makakasama ka pa po namin. Yes, Miss Abby. Magkikita pa ulit tayo para sa solusyon at prevention sa ating mga alagat aso at pusa. Ayan, thank you so much, Doc Glenn. Kaya mga ka-Happy Pets, magkikita po ulit tayo next week. Kasama pa rin po si Doc Glenn dito lang po sa Happy Pets, Happy Parents.